Pangalawa, receive the humility of Jesus personally. John 13:6-11. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Muling nagsalita si Pedro, hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Dahil dito'y sinabi ni Simon, Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa. Sapagkat malinis na ang buo niyang katawan at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat kayo. Dahil alam na ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang, malinis na sila, subalit hindi lahat. Ibigan, nang lumapit ang Panginoong Jesus kay Pedro para hugasan ang mga paa nito, anong ginawa ni Pedro? Pumalag siya. Sabi niya, hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa. Grabe no? Parang kung papakinggan natin ito, ay napaka-holy, napaka-humble niya sa isip ni Pedro. Panginoon kita, hindi pwedeng ikaw ang gagawa ng maruming trabaho para sa akin. Pero tingnan mo, ine-expose ng Panginoong Jesus na ang ganitong reaction ni Pedro ay hindi humility, kundi pagmamalaki na huwag tanggapin ang paglilingkod ng Panginoong Jesus. Kaya tingnan mo, ang babala ng Panginoong Jesus. Sabi niya, kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Grabe, napakabigat nito. Ibig sabihin, the disciple must not only serve like Jesus, the disciple must first be served by Jesus. Ang ibig sabihin, ang isang totoong disciple ay hindi lang naglilingkod sa Panginoong Jesus, kundi hinahayaan mo muna na paglingkuran ka ng Panginoong Jesus. Sabi nga ni D.A. Carson, Peter's refusal to be washed is not true humility, but a masked form of pride. Bakit ba ito tinawag na mask form of pride o nagtatagong kayabangan? Kasi madalas ang pride natin nagtatago sa salitang nakakahiya. Pansinin nyo sa totoong buhay. Halimbawa, may pinagdadaanan ka matinding problema. Bound ka sa utang. Magulo pamilya mo. O may matindi kang laban sa depression. Lalapit ang mga kapatiran sa church. Lalapit ang small group leader mo. At tatanungin ka, kapatid, pwede ba kaming tumulong? Pwede ba kaming pumunta dyan para ipag-pray ka? Ano madalas nating sagot? Naku, wag na po, nakakahiya. Ako na po ang bahala, kaya ko na ito ipag-pray. Ayaw ko po maging pabigat sa inyo. Wow! Kung papakinggan mo, tunog napaka-humble, di ba? Tunog ayaw makaabala sa iba. Pero deep inside, kaya ayaw nating magpatulong ay dahil ayaw nating makita nila na mahina tayo. Gusto natin na ma-maintain yung image natin na strong tayo, na okay tayo. Tayo yung provider, tayo yung leader. Ayaw nating lumabas na tayo yung nangailangan. Kapatid, that is not humility. That is pride protecting your ego. Ayaw mo maging vulnerable. O kaya naman sa ating spiritual life, ilang beses na ba nating sinabi kay Lord, Lord, nakakahiya naman lumapit sa iyo na ganito kadumi ang buhay ko. Eto na naman ako, nagkasala na naman ako sa iyo. Aayusin ko muna sarili ko. Titigil muna ako sa bisyo ko. Aayusin ko muna ugali ko. At kapag malinis na ako at naging mabuting tao na ako, tsaka na ako babalik sa church. Tsaka na ako babalik sa iyo. Tsaka na ako magbabasa ng Bible. Tsaka na ako magpipray. Tsaka na ako mag-google ng time sa presence mo o magsiserve ulit. Mukhang banal naman pakinggan, ano? Tunog na parang may takot sa Diyos. Pero in reality, napakatinding pride niyan. Dahil ang sinasabi mo sa Diyos, Lord, di ko kailangan ng biyaya mo o grace mo. Kaya kong linisin ang sarili ko. I can save myself. Ganyan ang nangyari kay Pedro. Nang tanggihan niya ang paghuhugas ng Panginoong Yesus, he was actually trying to dictate the terms of their relationship. Parang sinasabi niya, Lord, ako magsasabi kung paano mo ako dapat mahalin. Ako magsasabi kung anong pwede at hindi mo pwedeng gawin sa akin. Gusto ni Pedro na siya ang may control. Pero hindi ganyan ang tunay na disciple. Kaya nga napakabigat ng sinabi ng Panginoong Yesus. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Wow. Parang sinasabi ng Panginoong Yesus na, Pedro, kung ayaw mo ng grace ko, wala kang relationship sa akin, wala kang kaugnayan sa akin. Narealize ko, hindi naman nai-embarrass ang Panginoong Yesus sa pagtatago mo ng kasalanan. Alam na alam niya yan, wala kang maitatago sa Kanya. Pero tignan mo, dahil alam niya kung gaano kadumi ang iyong kasalanan at kasalanan ko,
ay nagdala siya ng palanggana para linisin ka at linisin ako. Kaya nga, bago tayo maglingkod sa iba, kailangan muna nating aminin sa sarili natin na wala tayong kakayahang linisin ang ating mga sarili. Kailangan muna nating hayaan na paglingkuran muna tayo ng Panginoong Hesus. Kailangan nating tanggapin na marumi tayo, mahina tayo, at kailangan natin ng paghuhugas at pagpapatawad niya araw-araw. Kaibigan, repent from that masked pride today. Hayaan mo ang Panginoong Hesus na mahalin ka at linisin ka kahit sa pinakamarumi mong kalagayan. Dahil dyan nagsisimula ang tunay na freedom. Dyan nagsisimula ang paglago ng pagmamahal mo sa Diyos. At dahil lumalago ang pagmamahal mo sa Kanya, ay nakakapagmahal ka naman ng iba bilang isang totoong disciple ng Panginoong Hesus. Isipin mo ito, parang isang taong may malubha at mabahong sugat na pumunta sa hospital. Paglapit ng doktor para linisin at gamutin ang sugat niya, ay biglang umiwas ang pasyente at sinabing, "Dok, wag po, nakakaya. Ang baho-baho ng sugat ko at ang dumi-dumi. Ako na lang po ang gagamot sa sarili ko sa bahay." Anong sasabihin ng doktor? Paano kita mapapagaling kung hindi mo hahayaang hawakan ko ang sugat mo? Ganyan tayo minsan kay Lord. At ganyan din minsan sa mga taong ipinapadala niya para tulungan tayo. Minsan ang pride natin hindi napapakita sa pagiging mayabang, kundi alam mo kung saan ito nakikita? Nagtatago ito sa anyo ng pagiging independent o pagiging laging malakas. Na-realize ko, ito mismo sa sarili kong buhay, kamakailan lang. I was completely humbled by God. Kasi sabi ko sa sarili ko, hindi ko dapat iniistorbo ang ibang tao sa mga problema ko. Ako dapat ang nagbibless sa kanila at hindi ako yung binibless. Ako dapat ang nagbibigay, hindi yung ako ang tumatanggap. Tunog maganda naman, di ba? Tunog mabuting leader. Pero ang totoo, may halong pride yon. Naranasan ko mismo na mapunta sa isang sitwasyon na kailangan ko ibaba ang pride ko. Mag-sorry sa naging pagkakamali ko at talagang humingi ng tulong para makipag-negotiate sa isang tao. Giniba ng Diyos yung pride ko at tinuruan niya ako ng isang napakahalagang lesson na gumagamit ang Diyos ng ibang tao para tulungan ako at kailangan ko magpakumbaba na tanggapin ang tulong na yon. Bakit? Kasi hindi ko kailangan magpanggap na malakas ako, kundi kailangan kong umamin na ako ay nangangailangan din ng tulong ng iba. At dahil ako ay tinutulungan ng iba, ako din ay mas lalong na-inspire para tumulong din sa iba. Sabi ni Charles Spurgeon, "He who does not know how to receive does not know how to love." Kapag ayaw mong tumanggap ng tulong, kapag ayaw mo tumanggap ng pagmamahal ng iba, pinipigilan mo rin ang pagmamahal na gustong iparanas ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng ibang tao. At dahil wala ka natanggap na pagmamahal, ay wala ka rin maibibigay na pagmamahal sa iba. Lalo na kung sila ay nagkasala sa iyo. O kaya, wala silang pakinabang sa iyo. Naku, mas lalo kang maiinis sa kanila, mas lalo kang magagalit sa kanila. Kasi, empty ka. Wala ka natanggap na pagmamahal. Pero kung punong-puno ka ng pagmamahal ng Diyos sa puso mo, kaya mo magpatawad. Kaya mo mahalin pati yung kaaway mo. May isang successful business owner ang nakaranas ng matinding bankruptcy at moral failure. Dahil sa matinding hiya at pride, anong ginawa niya? Huminto siya sa pag-attend ng church. Ini-ignore niya lahat ng tawag ng small group leader niya. Masyado siyang nahihiya na makita siyang broken at nalaglag sa kasalanan. Ang katwiran niya, aayusin ko muna yung gulo ko, lilinisin ko muna yung pangalan ko, at kapag okay na ako, babalik ako sa church. Pero kaibigan, yan ay kasinungalingan. Ang totoong grace ng Diyos na binibigay sa atin ay nangangahulugan na hahayaan mo ang Panginoong Hesus na hugasan ka niya. Kahit pa sa pinakamarumi mong kalagayan, sasabihin mo, "Lord, sobrang mali po ito, sobrang makasalanan ako. Napaka-wicked ko, Lord. Pero lalapit po ako sa inyo. Tatanggapin ko po yung grace nyo. Maraming salamat po dahil minahal nyo pa rin ako kahit ganito ako." Kaibigan, yun ang isang attitude na hinihintay ng Diyos sa isang taon nagkasala. Sabi ni Timothy Keller, "We are more sinful and flawed in ourselves than we ever dared believe. Yet, at the very same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dared hope." Kaibigan, how should a person correctly accept the goodness of God? Paano ba tayo dapat tumanggap? Una, we must accept
His complete work on the cross. Hindi mo kailangan dagdagan ng mabubuting gawa ang ginawa ng Panginoong Yesus para masave ka. Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kaibigan, mananampalataya ka sa pagbabayad ng Panginoong Yesus sa lahat mong kasalanan at tatanggapin mo ang regalo niyang buhay na walang hanggan. You just need to believe and unconditionally accept the free gift of salvation. Pangalawa, tatanggapin natin ang kabutihan ng Diyos by accepting forgiveness when we fail. 1 John 1:9 says, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos sa mga ito. And third, tatanggapin natin ang goodness ni Lord by allowing the church to love us when we are weak. Huwag mo itago sugat mo. Sabi nga ni Dietrich Bonhoeffer, he who is alone with his sin is utterly alone. Huwag mo suluhin. Hayaan mo hugasan ng Panginoong Yesus ang paa mo sa pamamagitan ng mga kapatiran na nagmamahal sa iyo. Kaya ito yung application guide natin for today. Kung isa kang tao na hirap humingi ng tulong, I challenge you to reach out to someone this week. Call your pastor, call your leader, sabihin mo, nahihirapan po ako, kailangan ko po ng prayer. Kung may nagawa kang kasalanan na tinatago mo kasi nakakahiya, find a trusted spiritual mentor, confess it, and let the healing process begin. Allow Jesus to cleanse you. Diba sabi sa James 5:16? Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling.